Nabulabog ang mga residente ng Purok 14, Lanton, Apopong sa General Santos City nang matagpuan sa gitna ng damuhang bahagi ng lugar ang bangkay ng isang dalaga. Dahil sa suot at gamit, nakilala agad siya na si Cindy Rose Villena. Ang pangarap ng mga magulang sa kani-kanyang mga anak ay ang magkaroon ang mga ito ng magandang buhay. Lahat ay kanilang gagawin upang mabigyan ng maganda at maayos na buhay ang mga ito, kahit paman ang mga ibang bansa upang kumayod at suportahan ang mga pangarap na mayroon ito. Sa ating istorya ngayon, mababatid natin ang sakit na dinanas ng isang ina matapos itong mawalan ng isang anak. Dito rin ay malalaman natin ang istorya ng isang maganda, mabait at palakaibigan at aktibong dalaga na naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen sa General Santos City. Sabay-sabay nating tutukan ang istorya ni Cindy Rose Villena at alamin din natin kung papaano mareresolba ang kaso kaugnay ng nangyari sa kanya. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating channel ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Ang General Santos City ay matatagpuan sa Mindanao kung saan ito ay isang lungsod sa lalawigan ng Cotabato. Ang nasabing lugar ang itinuturing na sentro ng kalakalan ng rehiyon. Ang pangalan ng lugar ay hango sa pangalan ni General Paulino Santos na isang Commander General ng Philippine Army. Ang lugar din ay binansagan bilang tuna capital ng Pilipinas dahil isa ito sa pinakamalaking producer ng tuna sa buong kapuluan. Kapapasok lamang ng taong 2014 kung saan masayang sinalubong ng mga tao ang bagong taon. Ngunit sa buwang ding iyon ay isang masamang balita ang sumalubong sa mga tao kung saan katawan ng isang freelance model at 18 anyos na dalaga na si Cindy Rose Villena ang natagpuang wala ng buhay. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng babae sa Barangay Apopong sa General Santos noong ika-24 ng Enero taong 2014. Ayon sa resulta ng mediko legal, lumalabas na pinalo ng bote sa ulo ang biktima. Batay rin sa mga natamong pasa, latay at bakat sa katawan ng babae ay napag-alaman din na hinataw na pala ang babae sa likuran, dibdib at mukha nito bago ito umano ilublob sa maputik na tubig na bakas din sa puti na natagpuan sa baga nito. Lumalabas din sa resulta na ginalaw ang biktima na siya naman tinitingnan ng mga pulis bilang motibo sa karumal-dumal na sinapit ng biktima. Maliban pa rito ay nakakita rin sila ng hibla ng buhok na hawak-hawak ng biktima sa kanyang kamay. At ayon sa mga investigador na nag-imbestiga, malaki ang posibilidad o tsansa na ang nasabing buhok ay pagmamay-ari ng suspect. Si Cindy ay isang estudyante na nasa 3 taon na sa kolehiyo at may kursong Mass Communication sa Notre Dame of the Jangas University. Pangarap ni Cindy Rose na maging isang broadcast journalist at ayon sa ina nito, bata pa lamang ito ay may taglay na itong kagandahan hindi lamang sa panlabas nitong anyo kundi pati na rin sa puso dahil saksi siya sa pagiging matulungin nito at maunawain. Matalino rin ito at sa katunayan mula na magsimula itong mag-aral sa kinder ay palagi na itong may nakukuhang medalya. Maliban sa mga katangian niyang ito, maituturing din siyang isang aktibong individual at isang palakaibigan. Siya rin ay isang freelance model at aspiring broadcast journalist na sinasabing maraming pangarap sa buhay. Ngunit lahat ng iyon ay nawakasan dahil sa isang karumal-dumal na insidenteng tumapos sa buhay niya. Dahil dito
agad na nabuo ang Task Force Villena upang pagtuunan ng pansin ang investigasyon kaugnay ng nasabing kaso. Sa kabilang banda naman ay walang masyadong inilabas na impormasyon ang kapulisan kaugnay sa kaso ng pagkawala ni Cindy, maliban na lamang sa nagawa nilang pagkatunton sa huling taong nakasama ng biktima na kaibigan nito na si alias Jojo. Ayon naman sa pamilya ng dalaga, sinundo ni Jojo si Cindy noong gabi at matapos nga iyon ay hindi na nakauwi pa ang dalaga. Ayon naman sa kaibigan ni Cindy, sumakay si Cindy sa isang tricycle upang makauwi na sa kanilang bahay. Ang nasabing tricycle driver ay hindi naman matagpuan ng mga pulis. Kaya naman, maging ang nasabing driver ay naging subject sa isinagawang isang malawakang manhunt operation. Ayon sa Task Force Villena, batay sa mga nakalap nilang impormasyon at mga ebidensya, 98% na itinuturing na suspect sa pagkawala at nangyari kay Cindy ay ang hindi mahanap na tricycle driver. Ito ay ang 38 taong gulang na si Norhan Gembolanan. Kabilang sa mga ebidensyang nakuha ay ang tricycle na sinasabing huling sinakyan ng biktima. Bago naman matapos ang buwan ng Enero, ayon sa mga pulis, handa na silang magsampa ng kaso laban sa suspect dahil kumpleto na umano ang lahat, maliban na lamang sa complaint affidavit ng pamilya ni Cindy. Ilang beses din nilang pinuntahan ang pamilya at pinakiusapan ang mga ito na magsampa ng reklamo upang makuhanan din sila ng salaysay. Ngunit ayon sa pamilya ni Cindy, tila nakukulangan sila at hindi sapat ang mga sinasagawang investigasyon ng mga pulis. Ayon pa sa pamilya ni Cindy, nais nilang makasiguro na ang taong sasampahan nila ng kaso ay siya talaga ang may sala dahil ayaw nilang mahatulan at maparusahan ang taong wala naman talagang kasalanan. Dagdag pa nila, ito ay para makasigurado rin na ang taong tunay na nagkasala ay talagang magbabayad sa kasalanang ginawa nito, upang maiwasan na rin na mayroon pa tong iba na mabiktima. Naniniwala rin ang pamilya na dapat na maimbestigahan pa ang kaibigan ni Cindy na siyang sumundo rito bago ito mawala dahil na rin sa ito ang huling taong nakita ng pamilya na kasama ng biktima. Para rin mas lalong makasigurado, lumapit ang pamilya sa NBI upang magsagawa ng parallel investigation sa sinapit ni Cindy Rose. Bilang tugon naman ng NBI, pumayag si alias Jojo at 2 pang tao na sumailalim sa lie detector test kahit paman ang resulta niyon ay hindi tinatanggap sa hukuman. Ayon naman sa NBI, malaki pa rin ang maitutulong nito sa investigasyon. Batay sa lumabas na resulta ng isinagawang investigasyon ng PNP at NBI, lumalabas na ang suspect na itinuturo ng mga ebidensya ay ang tricycle driver na si Norhan Gembolanan. Dahil dito, agad itong sinampahan ng kasong murder sa opisina ng prosecutor ng General Santos. Sa bisa naman ng isang warrant of arrest, ito ay naaresto ng pinagsamang puwersa ng NBI, PNP at Philippine Marine matapos na mamataan sa Sarangani Province. Sinubukan din umano nitong manlaban sa pamamagitan ng pagpapaputok ng baril, kaya naman wala na ring nagawa ang mga arresting officers kundi ang gumanti sa pamamaril. Ang suspect ay nagtamo ng tama ng bala sa may dibdib at malubharing umano ang lagay nito nang ito'y isugod sa Municipal Hospital. Matapos namang malapatan ng pangunang lunas, agad itong inilipat sa General Santos City Hospital. Makalipas ang operasyon at gamutan, maayos itong nakalabas ng ospital at dinala sa pigitan ng General Santos City Jail habang dinidinig ang kaso sa hukuman. Tinanggi naman ng suspect ang mga paratang na sinasabi sa kanya ng mga tumayong testigo, gayon na rin ang mga ebidensyang nagtuturo sa kanya bilang may sala sa nangyari kay Cindy Rose. Sinabi nito na buhay pa ang biktima nang ito ay kanyang iwan sa mga kaibigan nito na sina alias Jojo. Nang tanungin naman ito kung bakit ito umalis at nagtago, sinabi nito na natakot siya sa mga pulis at para na rin maprotektahan ang sarili niyang buhay. Tinuligsa naman ng pamunuan ng Notre Dame ang pagkawala ng kanilang estudyante na si Cindy. Sa kabilang banda naman, nalungkot ang ina ni Cindy dahil wala ng buhay ang kanyang anak. Taong 2010 nga ay umalis sa bansa ang ina ni Cindy upang magtrabaho
at para na rin matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. 4 na taon itong hindi umuwi ng bansa dahil sa pagnanais nitong makatapos muna sa pag-aaral si Cindy. Kaya naman, hindi niya lubusang matanggap ang nangyari sa kanyang anak, lalo na at nawala ito sa isang karumal-dumal na pamamaraan. Ika-29 ng Enero taong 2014, nagsagawa naman ang NDTU or Notre Dame of the Jangas University ng Solidarity Procession at nagdasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng biktima. Ang nasabing institusyon din ay humihingi ng hustisya dahil sa hindi makataot, hindi makatarungang sinapit ni Cindy. Ayon kay Justin Kayanan, nakaklase at kaibigan ni Cindy, si Cindy ay isang mabait at mahusay na tao na maraming gustong makamit. Dagdag pa niya, may partikular at paboritong wedge sandal si Cindy na lagi nitong sinusuot tuwing araw ng Miyerkules. At ayon naman kay Professor Bagaan, inilarawan niya si Cindy bilang isang retouch queen dahil madalas umano itong mag-retouch at may hawak na salamin kahit sa loob ng klase. At kahit daw paminsan-minsan ay napapagalitan niya ang dalaga, masakit pa rin sa kanya ang makitang bakante at wala nang nakaupo sa upuan nito. Ayon naman kay Charis na nakatatandang kapatid ni Cindy, kahit pa man may taglay na kasungitan si Cindy, natural pa rin dito ang pagiging malambing, palangiti, masiyahin at talentado. Sa huli, sinabi naman ni Brother Manuel na sana ang nangyari kay Cindy ay magsilbing aral para sa lahat na ang buhay ay hindi madali at ang mundo ay napalilibutan ng mga taong mabait at meron ding hindi mabubuti. Ngunit ang hustisya ng Panginoon ay lagi pa rin mangingibabaw. Madalas sa buhay ng tao ay may mga pangyayari talaga na hindi maiiwasan. Madalas ding sabihin ng iba na kapag sobrang saya, posibleng magkaroon ito ng malungkot na bawi. Madalas din na hindi natin alam kung ano nga ba ang ating mga kahaharapin. Gaya na lamang ng istorya ni Cindy kung saan hindi inakala ng kanyang pamilya na nung gabi na sunduin ito ng kanyang kaibigan ay iyon na pala ang huling beses na makikita nila itong humihinga. Mabilis bumawi ang tadhana, kaya naman lagi sana nating tandaan na sulitin ang bawat sandali dahil hindi natin alam at walang kasiguraduhan ang mga mangyayari kinabukasan. Katulad na lamang ng nangyari kay Cindy Villena at ang mapait nitong tadhana. So ngayon, alam mo na ha.